Kay Mira, she's obviously strong. She knows how to obey rules. Masunurin kasi talaga si Mira when it comes sa mga rules, and she knows ano ang dapat gawin. Since 2016, parang hindi ko na kailangan mag-prepare. Kasi since 2016 pa lang, ako na po si Mira. So, yun na yun. For as long as I remember, hindi ko lang in-expect na nakukuha ko yung role as Mira. Because I was expecting na mas magaling, syempre. I'm really thankful. It was so unexpected. May mga trainings din, syempre, for fight scenes. But along the way, nag-prepare na rin ako, natutunan ko na rin, nakatulong sa akin yung mga characters as well. Nakadagdag sila para ma-prepare ko si Mira. Memorable sa akin yung sa studio kami. Sobrang tabi-tabi yung bed namin para kami nag-sleep over. Ang cute, diba? So, yan yung memorable for me. Tapos kapag tenga, may ibang kinukunan o kaya nagsiset up. So, syempre, lahat kami nandun nag-wait. Photoshoot kami, nag-tiktok kami, or may natutulog. So, parang kaming may bonding. So, ayun, parang hindi na rin siya work for me. Siguro, yun nga, yung pag-arte sa isang fantasy show, kailangan believable. Believable yung arte mo na hindi OA at hindi rin masyadong underacting. So, medyo yun yung challenge na hindi siya makatotohanan pero kailangan makarelate yung mga tao. So, diba? Paano yun? From her story na rin back 2016, kasi yun may mas mahaba, diba? Natutunan ko rin doon sa mga pag-portray ko kay Mira, sa mga pinagdaanan niya na maging strong, and mas pinili niya yung truth kesa yung mag-pretend siya na siya si Lyra. Kesa itago niya yun. Kasi ang alam naman ng mga tao siya si Lyra. And nung nalaman niya na siya pala si Mira, hindi niya tinago yun kay Amihan. Sinabi niya yung totoo. So that's what I love about her. Dun siya sa totoo. Kahit na alam niyang pwedeng, at the end of the day, pwedeng mawala yung position niya. Kasi dapat siya yung maging reyna. Because of her love and honesty and loyalty, she just want to be loved and accepted. Let's say for my role kay Mira, kasi si Mira, masunurin siya eh. Talagang may goal siya. Gusto niya maging reyna. Dapat ako yung dapat nasusunod na halili. So dapat trained ako, may knowledge ako. But then she's also curious. Ano ba yung dapat kong malaman? Kailangan may ano tayo. Parang hindi lang susunod tayo. Dapat meron din tayong, pag nakaramdam tayo na ang gusto natin mag-explore, sundin niyo yun. And if alam niyo naman na makakabuti sa inyo, then why not? Right? And sa Encantada, just huwag niyong kalimutan na mag-enjoy, hindi magpadala sa greediness. Siguro yung pag-evictus. O, diba? Parang, ay gusto ko pumunta sa ganitong lugar. Oh, dun ka na. Pero dapat nakapunta ka na dun. So, yun lang, diba? Mas mabilis, hindi ka na mata-traffic. So, gustong-gusto ko yun. Bagay na bagay sa bansa natin. Doon muna tayo sa personally. Personally, kasi as Kate, ako na normal na tao, sensitive ako eh. Parang may pagka-opposite pa nga ako kay Mira eh. Kasi yung totoong ako, friendly ako, but at the same time, mahiyain. I don't know kung it makes sense, pero yun. Si Mira kasi, straightforward siya. Professionally naman, yung ugali ni Mira, siya yung nagturo sa akin kahit paano mag-last sa kung anong meron ako ngayon. Because dapat strong ka, which is si Mira is strong, dapat kind ka rin. And also, dapat marunong kang sumunod sa rules. And also, dapat hindi ka rin basta-basta nagpapadala sa inuutos lang din. When you know your truth. You know the truth, dapat dun lang tayo sa totoo. Which is, I agree with that. So, thank you so much, Avisala Eshma Mira, for teaching me that. And I love you so much. Mga kapuso, nais ko pong magpasalamat, Avisala Eshma, sa patuloy niyong pagsuporta sa Sangre. Every weekdays po yan, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Thank you!